out naman. Ayan. O, shoutout sa mga taga-Tacloban Leyte, ba? Kagagaling lang ng alyansa dyan, ha? Pero, nako, alam nyo ba yung alyansa, no? Siyam na lang silang pumunta dyan. Yung tatlong babae, di nagpakita. Bakit? Si Amy nagsabi na, di ba? Masama ang loob, hindi matanggap. Tapos, wala ho si Villar. Wala rin si Pia Cayetano. Nako, ano ho ba ibig sabihin ng mga to, di ba? Hindi ho kaya ikinahihiyanan nila, di ba? Ito lang kasi tinitignan ko rin yung yung picture nun. Ayoko namang gawa ng issue na pero kapansin-pansin naman kasi rin 'di ba? Ayan ilan na lang sila diyan, 'di ba? Ang babae na lamang pong natitira diyan ay yung kandidata ko pa, si Abby Binay ng Makati. Nananatiling merong paninindigan. So yung iba, nakikiramdam po sila. Si Pia Cayetano, si Villar, di ba? And then eto pang si Amy Marcos. Lahat po ng 'yan ang basa ko diyan. Kung bakit bigla-bigla silang tumabang, hindi na po sumama diyan sa alyansa sa Tacloban. Kung tutuusin, kung ako po ang kandidato, I can say na may nakikita ako na malaking pag-asa na manalo. So ibig sabihin, doon po sa Baluarte diyan sa diyan sa Tacloban, gaganahan akong magpunta diyan, 'di ba? Para suyuin ang mga waray. Pero dahil nga po sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, katulad ng sinabi ko, kahit paano meron itong adverse effect sa kanila. At sana lang ay hindi po ito mag-translate sa boto. 'Di ba? Okay lang na madali yung mga yung mga walang paninindigan 'di ba? Kasi ganoon din naman ang gagawin nila kay PBBM Hindi rin sila paninindigan. Yun lang ang basa ko diyan Kasi all of a sudden bigla na lang silang naglaho. Dapat nandiyan sila to show solidarity with the president. Am I correct? 'Di ba? Si Amy na nga lang ang aga-aga sinabi ng hindi ako makakapunta diyan sa inyo sa rally ng alyansa. Bakit? Kasi hindi ko matanggap yung ginawa. Hindi po yung nangyari Medyo hindi ako magre-react kung sinabi ni Amy na hindi ko matanggap yung nangyari kay Tatay Digong. 'Di ba? Pero ang sinabi niya, 'di ba Sir Carlos Maglasang, ang sabi niya, hindi ko matanggap yung ginawa kay Tatay Digong. Ibig mo bang sabihin hinaras yung tao? 'Di ba? Hindi na may kaso kasi 2017 pa lang. Ang bagal nga ng ICC. Tapos ang dalawang gobyerno hanggang sa kasalukuyan ayaw makipag-cooperate sa ICC, 'di ba? Kaya nangyari ang nangyari dito, ngayon lang dumating yung warrant of arrest at napa-aresto nga. Yan, correct Kathy, 'di ba? Tacloban, baluarte ng mga Romualdez. Dapat si Amy nagpakita. Ang problema, parang gusto niyang parang sorry na lang sa inyo. Hindi ako nasisiyahan sa ginawa ng aking kapatid na kay Tatay Digong. Ganun parang kasi may mga una rin siyang salita, sabi niya, eto daw parang political persecution tong ginagawa kay Duterte kasi ayaw daw niya ng mga bangayan sa politika. Hello, hindi po ito bangayan sa politika. This is a legitimate legal matter. Diba? Sabi nga ho ni Enrile, tanging senador noon na tumanggi na na sumang-ayon sa ratification ng ICC. Ang sabi niya, hindi tama na ibato ang CC sa batas ng Pilipinas, hindi tamang ibato sa gobyerno ang CC tungkol diyan sa problemang legal ni Duterte. Kasi ito ay nagsimula na ito dati pa, 'di ba? Dahil nga sa nung naisampa yung mga kaso laban kay Duterte, member pa tayo ng ICC. 'Di ba? Kaya mali yung narrative na parang
pinalilitaw nila na kasalanan ni PBBM. 2017 pa yun eh. Kung nagbigay daan si PBBM ng pinaaresto niya yan, kagabi naman napakita ko naman sa inyo ang rules tungkol doon diyan sa ICC pagdating po sa warrant of arrest, di ba? Ang sabi doon, kapag meron ng warrant of arrest, yung member state daw, yung estado, tawag dito, yung estado, kagyat, no? Hindi nga lang forthwith yung ginamit, kung hindi immediately, arrestuhin na yung subject. Nagkataon, hindi naman tayo member ng ICC. Pero member pa ho kasi tayo ng Interpol eh. Ano bang gusto nilang gawin? Umalis ang Pilipinas sa Interpol para lamang mapagtakpan etong si dating Pangulong Duterte?